Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shout out to RG Cell. Ayan, so nag-chat sa akin sa Messenger, nagtatanong siya kung sumasakit din ba yung paa ko daw dito sa Hong Kong. So yung first 1 week ko dito sa Hong Kong, ayun talaga yung parang nabugbog yung katawan ko. Kasi hindi naman ako sanay na grabe yung tayo dito guys, mula umaga hanggang gabi yung tayuan. Masaya na nga ako pag naglalaro kami ng bata kasi nakakaupo ako. Ayan, pero pag kayong trabaho, tayo talaga. And then more on lakad, kahit maliit yung bahay, lalo nung una ako, may mga nakakalimutan ako. Halimbawa, pumunta ako sa CR, kinuha ko yung labahan doon. So, hindi ko nasama yung basurahan, yung mga basura pagkuha. So, babalik na naman ako, kukunin ko yung basura. So, kakapagod yung lakad-lakad mo and then maninibago ka talaga. Pag unang linggo hanggang isang buwan, dyan talaga yung katawan mo nabugbog. Alam mo, di ba nag-upload na ako nun sa YouTube, pero hindi ako parating nag-upload nun kasi nag-i-edit pa lang ako ganyan. Kakahiga ko pa lang, alas 10 higa ako halimbawa. Kaka-edit ko pa lang 10, 15, wala na. Bumagsak na yung cellphone sa mukha ko, bang magagano na lang ako. Ayan. So, ang ginagawa ko is matutulog na lang ako. Hayaan ko na yung edit dyan. Kaya hindi na ako, minsan may upload ako nun, minsan wala. Pero, hindi katulad ngayon na araw-araw talaga. Parang naging ko na to, routine ko na yung araw-araw mag-upload. Ayan. So, pero minsan guys, nakaka-stress din. Lalo na pagka wala kang maisip na na content, kaya kailangan yung utak ko habang naglilinis ako, nagmamap, iniisip ko na talaga kung ano yung i-upload ko kinabukasan or ngayon. Struggle lang naman sa akin pag Monday to Friday. Halimbawa yung Sabado ko na video, nag-upload ako niyan or nag-film ako ng mga 3-4 na content. Kaso, nauubos ko siya ng upload minsan Martes pa lang. Kaya yung mga natitirang araw, kailangan ko na naman mag-isip ng i-upload. Lalo pagka Sabado, halimbawa, nagko-content ako dito and then darating yung amo ko. So, hindi na ako makakapag-film yan. Kaya, minsan 3 yan lang yung nagagawa ko. Ayan. So, sa sakit ng paa guys, or katawan, common na talaga yan. Yung iba is iniinuman nila ng gamot. Pero ako, hindi ko iniinuman. Yung naubos ko lang na, ay hindi ko naman naubos. Yung nagamit ko lang na gamot dito since day 1, magpa 5 months na ako is itong Newsep kasi nagbabago na yung panahon. 3 peraso lang yung nainom ko dito. Paracetamol, 2. And then, ayun lang, yung BioFlow, hindi ko pa siya nainuman. Yung iba kong stock nasa taas. Ito lang kasi yung minsan ginagamit ko lalo pagka grabe yung hatching ko and then parang masakit yung dito ko kaya iniinuman ko siya minsan ng paracetamol or minsan lang kasi 2 pa lang naman naubos ko. Ayan, so yung mga gamot na iba katulad ng Buscopan, kasi dati nung nasa Pinas ako, sakitin talaga yung puson ko, pero tinry ko bago ako umalis, mga 3 months siguro simula pag-apply ko bago ako pumunta dito. Kada sakit ng puson ko kahit nasa trabaho ako, iniinuman ko yan dati ng Buscopan hanggang sa nasanay siya ng nasanay. Hindi na siya na kailangan na talagang uminom ng Buscopan kada regla. Pero nung mga March, nung niregla ako, hindi ko ininuman kahit sobrang sakit guys. Yung parang kakapit ka na kahit saan sa sobrang sakit, nanginginig yung tuhod ko. Parang namumutla na ako, hindi ko na nga alam anong gagawin ko. And then may jacket lang ako noon kasi always ako naka-jacket sa mall. So may jacket lang ako noon, tinatali ko siya sa sa puson ko, sa bewang ko. And then hingi ako sabi ko sa kasama ko, magbe-break muna ako 1 hour. Tapos hihirit pa uli ako ng half hour, bali 1.5 hour yung binibreak ko. Nakaupo lang ako doon and then kailangan ko talagang anuhin yung sakit ng puson ko. And pag natulog ko na yan, iidlip ako dyan saglit. Pagka nakatulog na ako, pagising ko, okay na yung pakiramdam ko. So, ilang buwan kong tiniis hanggang sa pagdating ko dito sa Hong Kong, yung unang month ko dito, niregla ako. Masakit pa din siya. And then, nakita ko ng amo ko na medyo nakasimangot. Siyempre, masakit, iniinda mo yung sakit. And then, yung bata, inutusan niya na puntahan ako sa kwarto kasi naglilinis ako doon, tapos tahimik lang ako. Tapos, sabi ng bata, ba't ka malungkot, Jen? Sabing gano'n ng bata. Tapos niyakap ko yung bata. Sabi ko, hindi ako malungkot. Ba't mo naman nasabi? Yung nanay pala is nasa gilid nakikinig.
Sabi niya kasi, sumagot na yung nanay, lumabas na dun sa may pinto. Sabi niya kasi, yung mukha mo para kang malungkot. Sabi ko, ma'am, masakit yung puson ko. Sabi ko, ganun, may regla ako. Sabi niya, gusto mo magpahinga sa kwarto? Sabi niya, ganun, pahinga ka muna. Sabi ko, hindi, okay lang ako. Ayan, so, inano ko yon, nilabanan ko yung, first day lang naman ng regla ko masakit. So, nilabanan ko, and then, simula nun, sunod-sunod na, mga 4 months na, kasi ngayon niregla ako pero patapos na. So 4 months na hindi ako nakakaramdam ng sakit ng puso. Normal na na siya, na hindi ko na iniinom. Ang dami ko pa namang dalang buskupan kasi nga natatakot ako baka maglupasay ako dito sa sakit ng puson ko. So hindi na siya ngayon sumasakit, and then dati yung dugo ko parang nalamog, sobrang parang dark siya, hindi siya yung ngayon, sobrang pula na ng dugo ko. Siguro dahil din to sa mga iniinom ko yung nila, sabaw nila na puro mga yan, ugat-ugat ng mga halaman ata yan. Iniinom ko. Kaya siguro umokay din tong pakiramdam ko, and hindi na ako hindi na yung puson ko. Ayan. So, masakit talaga yung katawan, nandun talaga tayo. Pero masasanay din tayo niyan, ganyan din. Varicose, madami. Ayan, marami akong varicose. Mga corn beef, ayan. Pero yung omega na nabili ko, guys, yung malalaki talaga, yung sa Pinas 200 plus, yung naubos ko niyan is 4 na. Na ako limang buwan. So, kada gabi talaga ako naglalagay. Lahat yan. Likod, paa, mula, dyan, hanggang hita, hanggang dito, hanggang kamay ko, lahat yan nilalagyan ko. And then, maliban dyan, magastos ako sa hand cream. Kasi kada gabi talaga nag-hand cream ako kasi feeling ko nagda-dry yung kamay ko, and ayoko talaga, ko talaga sa lahat, iniingatan ko yung kamay ko, pero ngayon marami na siyang kalyo. Ayan, and then pa ba, yung kilay natin, wala na, sabog na yan, wala na tayong pakialam dyan. Common na yan kapag katulong tayo dito, wala nang arte-arte. And then yung sa kilikili, guys, na mga balahibo, hindi ko na nga siya nagagawa minsan nabubunot ko, pero minsan ganito nakahaba tsaka ko pa mabubunot. Pero nakabili na ako ng shave, and then nagsishave ako. Yung sa baba naman, pag alis ko, nagwa-wax kasi ako sa Pinas, sanay ako sa wax. So pagdating dito, naiiyak ako kasi, paano ako magwa-wax? So nagdala ako ng vet, pero hindi ako satisfied kasi gusto ko yung sakit nung binubunot. Gusto ko yung nasasaktan ako sa wax kasi nasasaktan ako, na-thrill ako doon na pag binubunot, nasa-satisfied ako. So, ngayon, kasama yung bago kong kaibigan na subscriber ko dati. Hanggang ngayon naman subscriber ko. Bumili kaming shave. So, ayun, nagsishave na lang ako kasi wala na talagang oras. And then, pa ba? Dito din ako umaaray sa mga labahan ko kasi hand wash lang ako, and mahirap talaga. Masakit sa likod, and then waste time talaga. Umaabot ako ng 1 oras paglalaban ng damit ko. Ayan. And pa ba? Ayun lang naman yung mga adjustment dito sa Hong Kong. Pero kaya naman, guys, tiis na lang. Kasi 5 months, magpa 5 months na tayo, magsasahod na uli ako. And then sa YouTube, sumasahod din ako every month. Yay! Ayan, so natutuwa lang ako kasi every month na ako sumasahod sa YouTube. Dati kaya magwa 1 year na tsaka pa ako sa sahod nung nasa Pinas ako. Ang hirap talaga ng viewers ko nun. Pero ngayon dito, natutuwa ako, and ilang araw akong hindi natutuwa sa sa analytics ko sa YouTube. Pero yung revenue ko is lumalaban. Mas tumataas yung revenue ko. Ayan, thank you so much sa inyo sa panunood. Kahit konti lang yung views, pero tinatapos nyo ata yung video, and then madami akong ads dyan. Kaya ang kita ko is malaki pa din. So, thank you so much. Ayan. So, ayun lang, guys. Pagdadaanan mo talaga yung hirap. Adjustment pa yan. Pero, ngayon hindi na sumasakit tong katawan ko, and ang kapal na ng mukha ko. Ayan. So, dati kasi natutulog talaga ako agad. Pero ngayon, 11:30 na ako natutulog, and then gigising ako 5:30, 5:45. Kaya na ng mata. Pero dati, guys, para ako mahihilo. Yung parang kang matutumba. Tatayo ako, babasa ako ng libro ng alaga ko, and then may parang feeling ko umikot yung paningin ko, and then nandilim. Ayan, so hawak agad ako kasi para kang mahihimatay siguro sa walang tulog. So ayun lang naman, kaya naman yan, basta mag-take lang kayo ng vitamins. Ako wala akong tinitake na vitamins ngayon, pero nung bago meron. Ayan, ayan lang, guys. And then if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye.